Hello mga manay, at dahil nauuso nga ang dragon fruit, kaya naman naisipan ko na gumawa ng dragon fruit salad. Maiba naman ang panghimagas na ating nakasanayan. Ako, pwedeng-pwede itong panghandaan at lalong-lalo na pwedeng-pwedeng pambenta kasi nauuso ngayon ang dragon fruit. Kaya naman uunahin natin, magluluto ako ng sago. Dito, magpapakulo lamang ako ng 500 ml ng tubig. Then, kapag kumukulo na, maglalagay ako ng half cup ng sago na maliliit o tapioca. Pero kung may mabibilan kayo sa palengke na luto na, mas mainam para naman iwas na rin sa trabaho. At dahil nga dito sa lugar namin, walang gano'n na nagbibenta ng sagong luto na maliban kung dadayo pa ako ng kabilang bayan. At ito, once na luto na, set aside muna natin. At dito sa aking pinaglutuan ng sago, ay dito na rin ako magluluto ng ating coconut jelly. So dito naglagay ako ng 1 liter ng tubig. Then naglagay ako ng 200 ml ng coconut cream. So yung gata ng niyog po. Then 1 cup ng white sugar. Ngayon, kung wala naman kayong mabili na fresh coconut cream or wala kayong makita dyan sa lugar ninyo, pwede naman kahit gatas na lang o all-purpose cream. At dito maglalagay ako ng isang pack ng unflavored na gulaman. Any brand ay pwede nyong gamitin. Then, haluin natin. So, dito hindi pa nakabukas yung aking kalan. Saka natin yan bubuksan pagkatapos natin mamix yung wala na tayong makikitang buo-buo na powder ng ating gulaman. Then, kapag okay na, ayan, hahaluin lang natin ng maigi at hihintay natin na maging ganito. Hindi natin siya kailangan pakuluin ng todo, kailangan yung saktong kumbaga umiinit lang. Then once na okay na, pwede na natin tong ilipat sa isang lagayan kung saan natin siya papalamigin. At pagkatapos natin mailagay dito, set aside muna natin hanggang sa lumamig at dito sa ating gagawin ay yung ating dragon fruit. So, 3 piraso to at alam nyo mga manay, ito po ay binigay lang sa akin nung pinuntahan naming resort. Talaga namang napakabait ng mga staff doon. So, ang daming bunga ng kanilang dragon fruit, kaya naman natuwa ako. Sabi ko, ganito na lang yung gagawin ko. At kita nyo naman ang ganda ng kulay. Ganito yung gusto kong kulay ng dragon fruit, yung parang ano ba to? Pink na parang kala mo nagba-violet siya. So, napakasarap din ito sa mga shake, mga manay. So, kailangan natin tanggalin yung balat. Hindi natin yan kailangan. So, ang kailangan lang natin dito ay yung mismong kanyang laman. Sino na nakatry dito or nakatikim ng dragon fruit? Or minsan sa ibang lugar, mahal to mga manay, no? Pero meron namang mga lugar, lalo na ngayon dahil nag-uuso to, may mabibilan ka naman na mura. At eto nga, tinatanggal ko lang yan isa-isa. Madali lang din naman tanggalin yung balat niya dahil kusa talaga siyang humihiwalay, lalo na kapag talagang hinog na hinog na. Ayan, so dito 3 piraso lang yung kailangan natin dito. Then, tatanggalin lang natin. At kung wala naman kayong makitang dragon fruit, pwede naman kayong gumamit ng iba't ibang prutas na nais ninyo. Pagkatapos kung mabalatan, i-slice ko lamang po ng ganito kalalaki or nasa inyo kung gusto nyo pa yan liitan. Alam niyo po ba na ang dragon fruit ay pwede nyo rin yan ihalo sa paggawa ng inyong cake at pwede rin sa bread. So dito nga mapapansin nyo ay nag-gloves din po ako dahil itong kulay nito ay dumidikit talaga sa balat. Lalo na kapag kinain mo to, kapag nag-poop ka magiging kulay red talaga. Kaya naman huwag ka magtataka kapag kumain ka ng dragon fruit pag nangyari yon. So dito nga, malamig na yung ating gulaman. So pwede na natin itong i-slice. So i-slice ko rin siya ng ganun kalalaki sa hiwa natin sa dragon fruit. So nasa inyo, kung ayaw ninyo ng coconut flavor ng inyong gulaman, pwede kayong gumamit ng gatas. So para maiba kasi, masarap po rin na gamitin ang coconut cream sa paggawa ng gulaman. At huwag kayong matatakot na baka mamaya biglang mag-ano yung inyong tiyan. Niluto naman po natin yung ating coconut cream, kaya sure na walang ganong mangyayari. So pagkatapos ko ma-slice, ganito lamang po kalalaki at iset aside muna natin yan. Dahil magre-ready na tayo ng isang malaking lagayan kung saan natin paghahalu-haluin lahat. So dito inuna ko yung ating gulaman na naluto. Then, maglalagay tayo ng ating nata de coco. Masarap kapag may nata de coco. At yung ating naluto na sago. Kung meron din kayong kaong, lagyan nyo na rin. Huwag nyo nang tipirin para naman talagang special na special ang inyong dragon fruit salad. Hinalo-halo ko lamang to. Then, susundan na natin ang ating dragon fruit.
Ayan, ang ganda ng kulay nito kasi kapag nahalo natin yan mamaya, magiging parang nagpipink-pink po yan. Kaya naman talagang nakakatuwa at ang sarap tignan. Diba? Kakaiba sa ating panghimagas. Maglalagay din ako ng 390 grams na condensed milk. Pwede niyo po yan dagdagan, depende yan sa tamis na nais ninyo. At 2 pack ng all-purpose cream na 250 ml. Then, naglagay din ako ng 390 ml na evaporated milk. At hahaluin natin. Ngayon, kung gusto nyo pa ng parang masabaw-sabaw siya, doblehin nyo yung 2 lata ng gatas. So, naglagay ako ng evaporated milk kasi masarap talaga po ito kapag masabaw-sabaw. Lalo na kapag pinalamig natin overnight, kinabukasan natin kakainin. So, dito kung mapapansin nyo, unti-unti nang nagkakameron ng kulay yung ating salad. So, lalo na kapag ito ay pinatagal pa. Then, dito magre-ready na tayo ng ating paglalagyan. Ang sukat nito ay 650 ml. Then, maglalagay lang tayo ng sakto para naman hindi naman dumikit sa takip ng ating lagayan. At dagdag idea na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Pero mas assure talaga na nakakatuwa siya na ipang dessert, lalo na kung meron tayong mga biglaang handaan. Isang masarap na dessert, nakakaiba na sure na magugustuhan ng inyong pamilya. So ayan, nakapaglagay tayo sa 7 tub na pwedeng-pwede nyong ilagay sa inyong chiller. At kapag malamig na, talaga namang napakasarap papakin pagkatapos kumain. So, ito na po ang ating dragon fruit salad. Sana ay magustuhan ninyo. At kung malapit dyan sa inyong lugar na may nagbebenta ng dragon fruit, aba, huwag nang patagalin, bumili na at gawin mo na to. Kaya naman muli ako ang inyong madiskarting nanay. Paalam! At para naman sa ating pagkakosting mga manay, tandaan hindi po pare-parehas ang presyo ng ating mga nabibili sa ating palengke. Kaya kailangan matuto tayong magkwenta. Napakasimple lamang po. Example, bumili ka ng 1 bote ng mantika at 2 kutsara lamang po ang iyong nagamit. So kung nabili mo siya ng 20 pesos at 2 kutsara lamang po ang iyong nagamit, i-divide mo yon. At kung magkano lamang po yung halaga ng 2 kutsara, ayun lamang po ang isasama mo sa costing. Huwag po natin isama ang kabuang presyo ng ating napamili. Para po hindi tayo malugi at makuha po natin ang tama ang presyo kung magkano natin dapat ibenta ang ating produkto. So ayan, sana po ay nakadagdag idea, lalo na po sa mga nanay na gustong pumasok sa pagnenegosyo. Tandaan, pwede kang kumita kahit nasa bahay lang. Basta tandaan natin, kailangan lang natin ng diskarte at dito marami kang matututunan na pwedeng-pwede mong pagkakitaan. So muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!